Ang inyong nakikita, ito yung tinatawag nilang golden kohol na mayroong panahon na ito ay ikinalat sa buong Pilipinas. Ngunit sa hindi naglaon ay sobrang naman, ang bilis dumami. Yan yung mga itlog niya, oh. Yan ang mga itlog. Sobrang dami, grabe. Hanggang sa mismong mga pananim na palayan, supposedly ito ay para makontrol ang peste. Pero naging peste bandang huli, na naging peste perwisyo sa mga magsasaka. Yung golden kohol, ito malalaki siya. At ayan, di ko alam kung ito ay talagang native or purebred. Di kaya ito ay isang hybrid or mixed breed, kaya ganun na lang. At nagmura noon ang ganito, golden kohol. Pero yun nga, sa halip na pampuksa ng mga piste sa sa palayan, naging perwisyo sa mga magsasaka. Kaya sa halip nga, ang problema nila ngayon kung paano nila ngayon ito puksain. So sa ngayon, isa pa lang ito nakikita ko rito na piraso. Pero marami mga itlog. Ibig sabihin yan, dadami yan. And then, ayan, naalala ko lang na mula noong una, panahon sa aklat ng Henesis, ay mayroong sa paraiso ng Diyos, sa Hardin ng Eden, ay mayroon doon puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. It's a tree of knowing good and evil, or tree of knowledge. At sometimes we interpret the word science. What is the definition or meaning? Ano ang meaning ng science? Ibig sabihin ay knowledge, kaalaman. Ngunit ang kaalaman na ito ay nanggaling doon sa puno ng mabuti at masama, na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na kung ito ay kanilang hipuin man lang at kainin, sila ay mamamatay. So alam natin sa istorya, sa mga nagbabasa, nagkikinig ng Biblia, na mula noon ay dumating na ang kamatayan sa tao. Dumating na rin ang kasalanan, dahil yon ang una-unang paggawa ng kasalanan ng tao, pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Kaya ayon, mula noon na kumain ang tao ng puno ng mabuti at masama, tandaan natin na lahat, bagamat ang science ay maganda, especially sa ating kapanahunan ngayon, napakaganda ng science, ng pag-unlad natin, lalong-lalo sa mga teknolohiya, tulad nitong ginagamit natin na cellphone. Ito ay dulot sa atin ng science. Ngunit tandaan natin na lahat ng dulot o gawa na likha ng science ay mayroong mabuti at masama. Mayroong maganda siya, pero may dinudulot na masama. Lalong-lalo na ngayon, ng mga kabataan ay dito na masyadong nafo-focus. At ayan, kung ano-ano ang nasasagap, na addict sa cellphone. At maganda naman kasi yan, marami communication, maganda. Dati-dati pag naghulog ka ng sulat sa ibang lugar,
linggo, buwan ang hintayin mo bago ka ma-replyan or masagot. Pero ngayon, parang nag-uusap lang kayo ng harapan, especially sa video call na tinatawag. But then, alam natin na maging sa lahat na yan ay may mga hindi magandang idinodolot. Lahat ng invention ng science ay mayroong hindi maganda. Maganda ang sasakyan, lahat yan. Pero kung wala kang pang krudo, lalong-lalo na ngayon na mataas ang krudo, 110 dito sa Baguio ang turbo diesel, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya everything na dulot ng science ay may kaakibat or may kasamang kakambal na hindi maganda. Maganda ang sasakyan, pero maraming nadidisgrasya sa sasakyan. Ganon. Everything, kung ating titignan, may pros and cons or mabuti at masama na kanila. Kaya wala na talagang pinakamaganda sa lahat. Yung isa namang puno doon ay sa Hardin ng Eden, halamanan ay yung puno ng buhay, Tree of Life. At walang ibang tinutukoy yan kundi sa ating Panginoong Kristo, ang puno ng buhay na nagbibigay ng buhay. At kahit na nagkasala ang tao, nahulog sa kasalanan, kumain ng puno ng mabuti at masama, ang yun nga, lagi nating naririnig, nababasa, ganun na lamang ang pag-ibig, pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na ayaw niya tayong mapahamak mula noon sa kinain ng Iba at Adan na puno na nagdulot ng kasalanan at kamatayan. Itong puno ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo ay bumaba sa atin, katawang tao, upang sabi niya, sino mang sumampalataya sa Kanya ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ayun, yun lamang ang walang dudulot na masama, puro maganda. Sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, sabi niya, kung kakainin ninyo ang salita ng Diyos, kung kakainin natin, ay magkakaroon tayo ng buhay. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, sa kabila ng lahat ng dulot ng siyensya, ng civilization sa atin, tandaan natin na ang lahat ng ito ay hindi magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Maganda ang dulot sa buhay natin, ngunit hindi ito makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang tanging makakapagbigay lamang sa atin ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon at ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo mismo, sapagkat ang sabi sa John 1:1, ng pasimula ay may salita, ang salita ay nasa Diyos at ang salita ay Diyos. At sa talatang 14, ang salita na Diyos na yan ay nagkatawang tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, upang sa muli may balik sa atin ang buhay, ang puno ng buhay, sapagkat alam natin na nung nagkasala ang tao at pinalaya sila sa Hardin ng Eden, ay binantayan ng umaapoy na tabak yung puno ng buhay. Ngunit ngayon, ang mismong puno ng buhay ang lumapit sa atin at pumunta sa atin upang tayo ay magkaroon muli ng buhay. Yung buhay na walang hanggan, na buhay ng ating Panginoong Diyos. Ito yung tinatawag na Zoe. Ang Zoe ay eternal life, buhay na walang hanggan. Ito ang buhay sa salita ng ating Panginoon, ang ating pagtanggap. Okay, so sana nakatulong itong konting pagbabahagi, sharing sa atin. Magandang araw sa inyong lahat.